Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage ngayon ay hahanguin po natin sa Matthew chapter 16 verse 21 hanggang 27. Ganito po ang mababasa natin. Ito po yung unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan dapat mangyari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Anong maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyon ay gagantimpalaan niyang bawat tao ayon sa ginawa nito. So dito po sa ating passage, nakita po natin na nakikipag-usap pa rin si Jesus sa kanyang mga alagad ng pribado habang nasa Caesarea Philippi. Nakumpirma na ni Jesus sa kanyang mga alagad yung kanyang identity bilang Kristo sa Matthew 16 verse 16. Nakumpirma na ni Jesus ang kanyang identity sa kanyang mga alagad bilang Kristo at Mesayas, ang anak ng Diyos. Diyan po sa Matthew 16 verse 16 po yan. At nangako siya na itatatag ang kanyang iglesia at hindi makakapanaig maging ang pintuan ng Hades, sa Matthew 16 verse 18 na ngayon. Na po yun, sa Matthew 16 verse 18 na po yun. Nangako siya na ibibigay ang mga susi kay Pedro ng kaharian sa verse 19 at ipinakita niya ang kanyang nalalapit na kamatayan. Dito po yung sa gospel natin sa verse 21. Pinakita po niya ang kanyang nalalapit na kamatayan sa Jerusalem sa kamay ng matatanda ng bayan at ang kanyang muling pagkabuhay, yan po ay sa verse 21. Ito po yung ating binasa. At ang mungkahi ni Pedro na iwasan ni Jesus ang plano ng Diyos na siya ay mamamatay sa verse 22 at hanggang verse 23, agad na tinanggihan o sinaway, ni-rebuke ang mungkahing ito bilang sabi nga ng Panginoon, hindi sa Diyos kundi sa tao. Tinuring ito ng Panginoon na hangaring hindi sa Diyos kundi para sa tao. Ito po yung the things of man, not the things of God. So pag-aralan po natin ngayon yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Kasi yung daan, pag sinabi kasing bagay na para sa Diyos ay yung pagsunod So sa atin pong pagsunod, meron po tayo ditong matutuklasan sa verse 24. Sabi ni Jesus, anyone who wishes to come after me. Pag tatagalogin natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais, sino man ang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan niyang limutin o itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So number 1, yung the invitation. So binalangkas natin ito sa tatlong bahagi, the invitation. Sabi ng Panginoong Yesus sa verse 24, anyone who wishes to come after me, sino man, nagnanais sumunod sa ating Panginoon. So it is an invitation
to follow Jesus and become His disciple. Yun po isang panawagan ng Panginoon na kung sino man ang nagnanais, no, ay isang paanyaya ng Panginoon na sumunod sa Kanya at maging Kanyang disipulo. Sino ka man, ano man ang iyong katayuan sa buhay, ano man ang iyong kahapon, ay nagbibigay po ng paanyaya ang Panginoon. Na kung ibig mong sumunod sa Panginoon, hindi ka po tatanggihan ng Diyos. Bagamat, meron po siya ditong requirements o yung tinatawag po nating prerequisite ng pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Tingnan natin, ano nga po ba yung prerequisite na sinasabi dito? Sabi ng verse 24, kung ibig nino man, no, sumunod sa akin. So yung requirements. Ano naman po yung prerequisite kapag tayo ay susunod sa Panginoon? Maganda palang title dito, yung The Prerequisite of Serving Jesus. Yung dapat nating paghandaan kung tayo po ay susunod sa Panginoon. Number one, dapat handa tayong limutin ang ating mga sarili. Kasi bagay na napakahirap sa pagsunod kapag hindi natin kayang limutin ang ating mga sarili. It is a must. Kaya nga sabi doon, he must deny himself. To follow Jesus, it is a must to deny our own self. Kailangan at nararapat na humanda po tayo sa paglimot sa ating mga sarili and to deny oneself o ang isang tabi ang ating sariling kapakanan kapalit ng kapakanan ng kalooban ng Diyos. Things of God, yung atin pong priority, yung top priority ng atin pong buhay ay walang iba kundi yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sinaway ng Panginoon sinaway ni Lord si Pedro, no? Siya po ay sinaway ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon nung siya ay nire-rebuke ng Lord, ang iniisip mo ay mga bagay ukol sa tao at hindi sa Diyos. Things of man, you're thinking the things of man rather than the things of God. What are the things of man? Bigyan natin ng konting elaboration yung things of men, no? Alam natin that all those things, mga kapatid, are worldly, no? Yung mga things of men, ang atin po kasing priority sa buhay na ito ay mga bagay lamang ng mundo, no? So selfish, napaka makasarili, no? At ang gusto niyan yung mga comfort level, financial gain, worldly ambition. Yun po yung mga things of men Iba po yung things of God. Ano naman po yung pag things of God, ito po yung pagtanggi sa ating mga sarili. Ay ito po yung pagpatay at paglimot sa sariling mga ambisyon at pagnanasa ng mga bagay mundong ito, no? So, ang pagtanggi sa sarili ay pagpatay at paglimot sa sariling mga ambisyon at pagnanasa. Ang mga ambisyon at hangarin na ito ay dapat natin laging isang tabi kung gusto talaga nating maging alagad ni Jesus. And the reason, they have so little regard for the pleasure, yung mga alagad. The reason they have so little regard for the pleasure and happiness of this world is because they are living for the greater joy and they are living for a greater reward and the glory of the kingdom. Yan po yung sinasabi ng Hebrew 12:2 whom for the joy that was set before him, he endured the cross. Meron kasing nakalaan na isang dakilang kagalakan sa puso ng mga taong susunod sa kalooban po ng Panginoon. Well, sabihin, it's not easy, no, to say no to the world. Totoo po yun. Hindi madali ang tumanggi sa mundo. The world offers things pleasant to the eye, to the mind, to the appetite of the ego. No, talagang bubusugin yung kayabangan ng mundo, ng tao, no? It looks enticing, talagang nakakaakit, but it leads to death. No, separating us from our truest and deepest desire in life. So kaya tinuturuan tayo, if you want to follow Jesus, para hindi tayo mahirapan ng lubusan, we have to deny ourselves. It is a must to deny ourselves. Number 2, take up your cross. Ang cross ay isang pampublikong paraan ng Romano sa pagpatay ng isang kriminal, no? Ito po yung Roman penalty yung Roman death penalty. Ito ay physical na pahirap
at nakakahiya sa lipunan. Ang mga biktima nito ay kadalasang hinuhubaran, ano? Yung mga pinapako sa krus noong panahon na yon ay hinuhubaran po yan at pinapako sa either na X na cross o ito ay letter T na cross. At iniiwan yung ipinako para ma-dehydrate at ma-suffocate, no? May ipit kasi yung heart nun hanggang sa mamatay sa labas ng mga pader ng lungsod, outside the wall, no, of the city, para makita ng lahat. Talagang humiliating, talagang ipapahiya, no? Ang krus ay isang instrumento na masakit na kamatayan at malaking kahihiyan. Yun po yung dalawang bagay doon, no? Masakit na kamatayan at malaking kahihiyan. Ang imaheng inilagay ni Jesus sa isipan ng mga disipulo ay para yakapin nila ang pagdurusa at kahihiyan mula sa mundo hanggang sa pagtanggi at pagkawala ng mga pansariling hangarin. Pansinin natin po yan na ipapakita ni Jesus ang halimbawa kapag siya po ay pumasok na ng Jerusalem. Literally, papasanin niya yung krus at siya po ay mamamatay sa kamay ng mga pinuno ng bayan. So, sino mang nagnanais sumunod sa kanya, magkakaroon ng parehong pananaw sa mundo at sa kanyang kaharian. Therefore, sabi ng Panginoon, if anyone wish to come after me, must deny himself. Number 2, take up the cross. Number 3, and follow me. So, alam niyo po, pagbabasahin niyo po yung Luke chapter 9 verse 23, kung babasahin po natin yung Luke chapter 9 verse 23, nakaparallel po yan doon. Yung sabi doon, yung take up your cross and follow me. Take up your cross daily and follow me, no? A person can take up their cross only one, no? Kasi ano yan kamatayan ang pinag-uusapan diyan. Pero bakit dito nilagyan ng daily, no? Ibig sabihin, it doesn't necessarily mean na o literally mean na kailangan mong mamatay, no? Kailangan mong ipako sa krus. It only signifies o nagbibigay sa atin ng isang hudyat to die in our desire of the flesh. They can say no to the reward promised by the world. No, handa ka nang tumanggi sa gantimpala ng mundo. Alang-alang sa pagtanggap ng gantimpala na ipinangako ng Diyos sa mga taong mag-iiwan ng kanilang mga sarili. Yun ay ang pagsunod sa Kanya, halimbawa. Ito yung halimbawa ng pagsunod sa Panginoon. To follow Jesus with no turning back, no? Kaya nga sinasabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he gain a whole world but lose his own soul? Meron kasing mas mahalaga Meron kasing mas napaka-importante. At yun ay walang iba kundi ang atin pong kaluluwa. Wala po yung katumbas. Hindi po kayang bayaran ng kayamanan ng mundong ito. What shall it profit a man if he gain a whole world but lose his own soul? Kaya po, meron din namang consolation na kapag tayo pala ay sumunod sa Panginoon, anong sabi po nung binasa po natin kanina? Yung last verse, ang sabi po doon, sa pagdarating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama, sa panahong iyon gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Meron pong nakalaan ng Diyos. Merong nilaan ng Diyos sa mga taong susunod, magsasakripisyo, mag-iiwan ng kanilang sarili. Sa panahong iyon gagantimpalaan niya ang bawat tao. Every individuals according to their deeds, no? Kaya sa panahon natin ngayon ng mga huling panahon, dapat paramihan ng pagsunod, hindi paramihan ng pagsuway at kahambugan ng buhay. So all we need, mga kapatid, ay pakumbaba nating sundin yung hamon ng Panginoon. At the end of the day, kahit naman dito sa mundo, hindi rin naman tayo hahayaan ng Diyos na ma-deprive tayo sa mga magaganda at mabubuting bagay. In fact, kung matatandaan po natin ang pangako ng Panginoon. Sabi ng mga alagad, Panginoon,
kami, nag-iwan kami ng aming mga tahanan, ng aming bahay, ng aming mga hanap buhay, pero sinagot sila ng Panginoon na walang nag-iwan ng kanyang mga mahahalaga para sa kanya, na hindi tatanggap ng maka-100 ibayo, 100 folds, and in the end is life eternal. Meron pang buhay na walang hanggan. So therefore, mga kapatid, hindi naman talaga tayo hahayaan ng Diyos na hindi natin ma-enjoy yung atin pong buhay. Sa kabila ng atin pong mga pagtitiis, sa kabila ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, bagamat mahirap yan, but no turning back. Dahil alam natin na si Kristo ang daan, siya ang buhay, at ang katotohanan. Purihin ng Diyos. Maraming salamat at nawa mapagpala po tayo ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So saan man kayo dalahin ng Diyos, samahan kayo ng Diyos. Shout out sa lahat ng atin pong mga kaibigan, kapatid, na mga sumusuporta at palaging nanunood at nag-aabang ng atin pong mga vlog. Pauman hindi na hindi po tayo madalas nakakapag-vlog sa sobrang kabisihan po natin, and I hope bigyan tayo lagi ng Panginoon ng mga ample time to share the good news of the Lord. Salamat po ng marami. Palain kayo ng Diyos. Muli, ito pong inyong kaibigang kapatid, Kuya Bo.